Lahat naman sila, kilala nila na ako, Pastor. Okay. At yung iba ay hindi ako kilala, pero yung madalas, Weather, pupunta kami dito. Okay, that's good. May fellowship kami. Kaya sa amin kasi, kung sino naging fight. So, wala nung kakahiwalay tayo. 7 years na rin ako tumayo sa pulpit. Okay. At salamat sa journey na yon ay binigay lahat ng Lord yung aking pangailangan. Masarap magtiwala sa Lord. Napakasarap magtiwala sa Lord. At higit sa lahat, yung pangarap ko sa buhay na magkaroon ng kunting bahay lang ay binigay niya rin. Oh, that's good. Good to hear. At higit sa lahat, at nagkaroon kami ng maliit na iglesia. Church building. Nice. Salamat sa Lord dahil siya lahat ang nag-provide ng aming pangangailangan. Amen. Amen. At meron na rin ako 4 anak, 3 lalaki, at 1 babae. At ngayon yung 3 nasa Manila sila, pati si Carlo pupunta sa Manila. And then, kasi pag may time pupunta sila dito, nakakasama namin sa fellowship. Okay. So, tinatawag ko rin si Sister Bon na pakilala niya rin. Alam ko, nakilala niyo na si Sister Bon. Ilan taon ka na ba ngayon? At ang taon ko na ay Nakalimutan nila. 20. malapit na magiging senior citizen. 59. So, 58 pa lang ako. 2 more Pero years. still young. Dahil kasama ko ang ating Panginoon. Amen. Salamat sa mga biyaya niya binigay niya sa akin. Sa tulong ng panalangin, sa lahat ng bagay ito ay binabalik ko sa Kanya. At lahat ng bagay dito sa libutan, wala namang kwenta. At ang gusto natin at makapiling natin ang ating Panginoon. Amen. Sister Bon, lika, magsalita ka. Speak, why cry? Magandang hapon po mga kapatid. Sister Hannah. Nais ko lang magpasalamat sa Lord dahil binigyan tayo ng pagkakataon na magkatipon-tipon dito. Tunay na namiss natin sila dahil 25 years pala natin hindi sila nakikita. Pero minsan nakikita ko sila sa Facebook. Tunay na ang Panginoon ang gumawa ng bagay, ng lahat ng bagay na nangyayari sa atin ngayon. Tunay na sa buhay Kristiyano, hindi naman palaging naman tawag doon masagana, hindi naman kailangan walang problema. Meron pa rin tayong ups and down. Pero ang gawin lang natin ay magtiwala sa Lord, bigay natin lahat ang mga pasanin natin. Dahil hindi naman natin alam ang mangyayari bukas para sa atin. Katulad namin, hindi naman namin asahan na maging pastor ang asawa ko. Pero in His time, siguro yun ang talagang tinalaga sa kanya ng Panginoon. Kahit ako, ayaw ko rin maging pastor. Pero, salamat sa Lord dahil siya lahat ang gumagawa sa buhay natin bilang Kristiyano. Kaya yun lang mga kapatid, tunay na yung anak ko, isa lang yun nandito yung prinsesa namin. Nag-iisang babae. Alika, Hana, papakilala ko sa inyo yung nag-iisa kong anak na babae. Dahil yung 3, nasa Manila sila, may work yung 2. Pero yung si Carlo nandito kanina, ngayon birthday kasi yung anak kong pangalawa. Sabi niya, dito tayo mag-celebrate anak, sabi niya. Ay, kapatid, sabi niya. Kaya kanina after fellowship namin. Wala. After fellowship namin mga kapatid ay pumunta siya dahil kailangan unahin natin ang fellowship bago ang lahat. Yan palagi ang sinasabi ko sa mga anak ko kung nandito sila. Kaya tinapos niyo muna yung gawain namin. May gawain kami kanina kahit na sandali lang. Tapos pumunta na sa Manila para makisaya dun sa mga kapatid niya, mga kapatid. Kaya pinapakilala ko ang aking Rina, yung prinsesa namin mga kapatid, si Jory Carhana. Ikaw na, kumanta ka na. Good afternoon po.
nagagalak ko rin po kayo na makilala. Ako nga po pala si Jory Carhana Paleg po. Nag-iisang bunsong anak po na babae nila Papa Mac tsaka Mama Bona. Yun lang po. Thank you. Ano sasabihin ko? Okay. Tunay nga na sabi nga ng sermon ay mahirap maging pastor. Talagang kailangan kasi ang pastor maging tatayo ka ng may paninindigan. At hindi ka nakatingin sa anong bagay, kundi nakatingin ka doon sa kaluluwa nila. Kaya bilang pastor, mahirap tumayo, but sa tulong ng ating Panginoon ay na-overcome din namin. Kasi kung may nag-menopause dyan, 2, 3, talagang domino effect. Kaya sabi nga ni Brother Brandy na kailangan na yung pastor din na ipag-pray nyo dahil sila yung frontliner. Tama. Praise Lord. Tunay nga na napakabuti ang Lord sa lahat ng bagay. Pag sinumpa mo yung mga bagay na yon, ang Lord ang magbibigay ng pangangailangan mo sa journey ito. Kapag ikaw ay binigay mo yung buhay mo sa ating Panginoon. Kaya salamat. At iniling ko yung ating mga kapatid, mga trustee, mga deacon, nandito sila yung iba. At magpa-picture tayo para makilala rin kayo. Ako kilala dito eh. Alam bilis ako tumatayo dito sa pulpit na ito. Tawagin mo na yung pangalan nila. Para hindi makatanggi. Dito na lahat. Lahat tayo. Lahat tayo. Dito na kayo lahat. Para makita naman nila yung Tagpapuhan. Baginay. Baginay na kami po, sir. Baginay na. Doon ka lang, malapit ka lang, Brother Pedi. Dito lang kayo, dito lahat. Doon na kayo, Brad. Para makita tayo. Yung iba, Bro, na kayo bro. lahat na kami, lahat na tayo. Para may picture tayo, picture. Para makita nila. Para yung mukha nyo makakarating sa New Zealand. Para makilala nila doon. Redeeming the time. Sige. Yung dyan, yung iba, hindi na pumunta. Dahil meron silang Sinaset dito kayo, para kwan. Huwag na kayo mahiya. Feel at home. Ito, isang digod ko, pwede magsalita. Para ipagkalala niya rin yung... Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Ako pala si Brother Brandy. Ay! Brother Brandy. Pastor. Praise the Lord. Amen. At salamat sa Panginoon dahil isang kagalakan namin na kami ay nakarating dito at nagkita-kita tayo. At lalo na yung mga matagal na kwan, tayo nagkita-kita almost about 25 years, 20 years. Pero ito yung tinakda ng Lord na tayo ay muling nagkita-kita muli. So ito yung ginawa ng Lord. Kasi wala namang parang hindi natin ito plinano, kundi lahat yung plano ng Diyos lahat. Amen. Ako rin ay meron na rin po kaming 3 anak. Saan yung isa? Saka isang apo. Isang apo. Ito. Kaya lang wala po yung panganay ko si Princess Joy. Nasa Baguio po siya. Doon po siya nagtatrabaho. And then si John Michael. Wala. Wala sila Andre Mark. Wala si Andre. Andre Mark, John Michael. Ay magkasama sila? Wala sila, nandun yata. Alam mo ba? Okay. Mayang people na lalaki. Palabas ka. Yan po yung punso ko.
Si Kayna Grace. Ikaw magsalita ka, anak ko. Picture, picture! Para, man. Okay. Tingin dito, please. Tingin dito. 1, 2, 3. Happy reunion. God bless you all. Supurin ng Panginoon. God bless. Pastor Mark and congregation. So, isunod ko na po si Pastor Jones. Pastor Jones, calling your name. Para tuloy-tuloy na po mga kapatid. At yeah. God bless you, Pastor Jones. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Amen kay Pastor Jerry, Pastor Joe. So, salamat for this opportunity sa ating Panginoon. Alam mo, Pastor Jerry, halos karamihan dito, almost 8 years na hindi kami nagkita. Since I remember nung time na huli tayo nagkausap through phone, through messenger, umabot tayo ng 1 hour, 30 minutes yata tayo nag-uusap nung 2016. That will be the time na you encourage me. Hindi ko makalimutan nung sinabi mo na huwag mong pabayaan yung mga tupa. Amen. So yun yung time talaga na nagbigay din sa akin ng inspiration na kung ano yung pinapagawa sa akin ng ating Panginoon. Then, ginawa ko yun dahil may basbas ka. Hindi mo man ako personally na pinag-pray, but through your word, that really encouraged me. Amen. Then, as you can see, nandyan sila. No one of them na nawala sa linya. And I nourish them with the word. Gaya nga ng sinabi ko, hindi ako dinesign ng Panginoon in a way na I need to learn the message, but I purely deliver the message through God's inspiration. Amen. Then, ano pa ba? So I'm running 43 years old, basta. Very young. Yes po. And I'm working in a water laboratory company. And almost mag 8 years na rin since the ministry started. Nandun na rin po ako sa Quezon City po. Ang main namin. But dito po ako nakasign sa Pangasinan at saka Tarlac. Yan pong designated place po. So, yung mga water station, yun po yung trabaho namin. We need to collect them samples dahil yun po yung mandate ng Department of Health. So far, sabi ko naman, as long as kaya kong pagsabayin yung ministry and then yung trabaho, I'll do it. But pag dumating yung time na I have to choose. Of course, my priority is the ministry. So ayun po, we're presently located in Bactad East. Yes po, going to Asingan. At masaya rin kami kasi kahit papano, dumating man yung pandemic that time, hindi po kami na-stop. We continue our fellowship. Ayun, kumbaga, natutuwa kami kasi sa matagal na panahon, ilang taon din, na hindi namin sila nakasama. Talagang talagang yun din ang prayer namin, at least sabi nga in His perfect time, nag-materialize yung panalangin, linog ng Panginoon na sa mga panahon na yun hindi niya inalaw na kami ay magkita-kita. Amen. But in disappointed time,
loob ng Panginoon. So, ang aking sister wife, si Sister Marivic, isa sa young people ninyo noon. Asa na ba Sister Marivic? Ayun, halika daw dito. Ayun, so pinikwento nga po niya sa akin yung mga experience niya before nung kayo pa nandito noon. So, nakita ko kung paano niyo sila pinalaki. Amen, sa message. Amen, at makikita naman sa kanila yung good result. Opo, so kami po ay pinagkalooban ng Panginoon ng dalawang anak, dalawang babae po. Yung panganay ko po is magna-19 na rin po. Then yung bunso mag-17. So dito kayo sa anak. Asan na si Shaira? Ayun. So, dalawa po sila. Magsasalita ka rin. Shalom po. Nagagalak din po ako na muling makasama ko kayong lahat at makita muli Pastor Jerry and Sister Jo. Parang kailan lang kami yung mga young people. Pero ngayon may mga anak na malalaki na sa amin. Ito po yung panganay ko, si Elisha Joy at saka si Shaira Grace. Sila pong mga power pack. Ano sasabi ko? Natutuwa po ako kasi ang tagal-tagal ng panahon, muli tayong pinag-unite ng Panginoon. Hindi natin akalain na mangyayari ito. Hindi natin akalain na isang araw ito tayo magkakasama. Talagang ang Panginoon muli niyang kukubli yung mga kanyang mga anak. At natutuwa po kami sa bagay na yan. Dahil nabablanko po ako. Hindi ko rin po akalain na magiging pastor din po ang aking asawa. Hindi, talagang wala po sa isip yun. Sabi ko nga, ayaw kong magkaasawa ng pastor. Talagang ayaw ko. Pero yun ang walang Panginoon. Yun ang binigay niya. Yun ang kapalaran namin. Kaya tinanggap ko po na, sabi ko nga nung coordinate siya, kung may magsabi ng sinong tututol, ako na yun. Pero talagang maraming salamat sa Panginoon sa biyaya na pinagkaloob niya at walang blessing na rin na humantong kami sa ganito. Akala ko pag nagkaasawa ka ng pastor, mahirap ang buhay. Mahirap na pero kayang-kaya at saka napakadali ng buhay. Kaya mong harapin lahat yung mga trials, pagsubok, kahirapan. Ang dali mong ma-overcome kapag ang Panginoon talaga ay inuuna mo. Yun lamang po. Thank you po. Amen. So, tinatawagan ko po yung congregation. Amen. Ang New Life in Christ Jesus Ministry. In Christ Jesus Ministry. So actually, Pastor, dati talagang marami ang young people. Kaya lang, siyempre, dumaan din sila sa malakas kasi ang force ng mundo ngayon. Kaya, this way. Opo. Disappointed na. Salita din po. Gusto magsalita. Brother Mario. Yeah.
Isang mapagpalang hapong sa ating lahat. Hindi ko alam kung... Alam niya, iyakin kasi ako eh. Lalo na kapag inaalala ko yung mga masasayang nakaraan. Init mo, bro. Nung pumunta nga sila, Brother Sani, noon eh, sinabi nila sila, Pastor Jerry, darating. Naiyak ako noon, mga kapatid. Ngayon medyo. Naalala ko kasi mga bagay noon na ginawa ng Panginoon nung napunta kami ng Ordaneta. Magkwento ako konti. Sige lang. Yun nga eh. Nung mapunta kami sa message, no? Umalis kami sa Mungkada, napunta kami ng Ordaneta. In-invite kasi ako magturo dito sa Ordaneta. Hindi ko man pinangarap na mapunta ng Ordaneta. Pero God's plan talaga na madako kami dito. At ito nga, kapatid ko naging pastor. Bunga ko din ito. Nauna sa message eh. Tapos, binata pa siya noon. Pumupunta sa amin. Yan. At nagsimula din ito sa Baptist din. Doon sa pinagmulan ko ding church. Na hindi may paliwanag ng Baptist kung ano yung eternal security talaga. May question ko yun eh. Nung napunta kami ng Ordaneta, yun nga, nasasabi ko kay Pastor kanina yung message ni Pastor Job Sabot sa restoration. Pastor, yun yung message mo noon nung una kong marinig ang message. Yung restoring back all the things na nawala. Yun kasi yung eternal security, yung preeminence, predestination, yun yung mga nawala. Yung sinasabi ni Pastor Jerry noon, yun yung mga hindi may paliwanag ng Baptist na, kasi conditional ako noon eh. Ano yun eh. Once saved, forever saved doon eh. Ako noon conditional eh. Paano? Kahit nagkakasala, sige. Ligtas ka. Yun, hindi may paliwanag ng Baptist. So no, one time, out of fellowship kami ng almost mga 3 months siguro. Nagpupunta kami ng Ordaneta. So makay kami ng tricycle. Tapos sabi ko sa tricycle, dalhin mo kami sa fellowship. Yung mga kumakanta ng mga masasayang, mga Christian song. Dinala kami sa Ordaneta Central 1. Tapos marami mga nagpe-fellowship doon mga kapatid. Magaganda yung mga kanta. Talagang mga kilalang mga kondinyon, mga denomination. Pero dinala kami sa stage. Simple lang yung mga tapos mahabang buhok. Tapos sabi ko, dito kaya yon. Tapos sabi ko kay Sister Daisy, doon kaya tayo kako. Hindi, dito na dati, sabi niya. Tapos yung pa ako, hindi ko mapigilan, basta dinala na lang kami doon sa may stage. Ang pastor doon, si Pastor Jerry noon, at ang asirit noon is Brother Sunny. Siya ang nag-guide, na parang kilala kami, na-recognize kami talaga doon. Tapos, Brad, kumusta? Sabi ni Brother Sunny, kinamayan na kami. Tapos, binigyan kami ng upuan. Tapos, yung message doon, yun yung mga question ko noon doon sa Baptist na nasagot ng Panginoon. At wala na kaming sinayang na linggo-linggo doon. Umaten na kami noon. Tapos ito pa ang matindi. Nasubukan namin ang biyaya ng Panginoon. Kasi wala pa kaming anak noon. 3 years kami hindi nagkanak ni Sister Daisy. Pero may mga alaga kami. Sister Emma, kapatid niya. Si Brother Randy, kapatid din niya. Yung pinsan niya, saka yung pinsan ko si Tita. Sa may alaga pa kami, kung naalala po ninyo, si Tess, Sister Tess Mariano. Yun kaibigan, kaibigan namin doon sa Baptist noon na para makapag-aral, mag-graduate ng high school. Kinuha namin. Yun. Tapos nananalaan kami ni Sister Daisy, wala kami maisahe. That time. Kasi nagsisimula pa lang kami eh. After namin manalangin, may kumakatok. Tapos, Brother Mario, may dalang kalahating kabang bigas. Nararamdaman ni Pastor, kailangan ninyo ito. Iyak kami ngayon, mga kapatid. Katatapos namin manalangin,
nandun na agad ang kasagutan. Yun ang hindi ko makalimutan. Amen. After 3 years, yun nga, binayayaan na kami ng 2 anak. Makakasunod mga kapatid, 1 taon. No? So, 95, 96, kaya lang wala sila ngayon kasi may mga asawa na, may pamilya na. Yung panganay nasa Tarlac City at meron na rin trabaho. At natapos siya ng IT po siya mga kapatid at may magandang trabaho na rin. At yung pangalawa, si Daniel, nasa DepEd na po, nagtuturo na teacher at asawa niya sa DepEd din, may isang anak. Yung panganay ko, 2 ng anak. At nasa Pampanga, meron na rin silang bahay. Yan. At dito kasama ko ngayon yung 2 kong anak, binatag talaga, si Divine, graduate na rin ng architect. Yung si MJ, 3rd year college sa Comsci po siya. Yan, Lord willing, by next year, mag-graduate na rin po. Ako'y nagagalak dahil ito, na-meet na tingmuli si Pastor Jerez sa si Sister Jo for 25 years, matagal. Pero nakita na natin sila, pero hindi gaano nagkaroon ng bonding. Hindi kagaya ngayon. Ngayon yung perfect time. At lahat ng kapurihan ay pinagpapasalamat ko at binibigay sa ating Panginoon. Yan lang po. Baka gusto magsalita ni Sister Daisy. Ang hirap na impromptu. Minsan ang mga asawa nagpapahamak din po. Pero thankful po ako dahil siya po yung napangasawa ko. Thankful din siguro siya sa akin dahil ako ang napangasawa niya. Ganun lang, Pastor, tanggapan na lang eh. No? Maraming salamat. May contract yun at hindi namin pwedeng yun. Kailangan na for life. Nagpapasalamat ako dahil ito yung pagkakataon na binigay ng Lord sa atin. Doon may maraming mga bago sa atin. Bagaman hindi nila tayo nakilala noon at nandito yung mga kakilala natin na mas lalo nating makikilala pa ngayon. Maraming salamat dahil sa pagkakataong ito ay nagkasama-sama tayo. Tama po yung sabi ni Brother Mar, kaya hindi po namin naiwan ang Urdaneta Church. Gawa ng dito kami hinubog ng Panginoon. At dito namin nakuha yung mga kasagutan na hinahanap po namin noong panahon na kami ay talagang may mga katanungang gustong malaman ng kasagutan, mga kapatid. At hindi namin mapagkakaila na isang tao na ginamit ng Diyos, si Pastor Jerry, nung panahon na yon. Salamat, Pastor Brother Jerry, dahil nung panahon na yon ay ikaw ang ginamit ng Panginoon para makita namin ang mensahe na kung saan ay tumayo kami. Salamat din kay Sister Jo dahil nung panahon na yon, alam niyo mga kapatid, ang hirap pong magsimula. Dahil nung panahon na yon, hindi kami makapagsuot ng mga damit na gusto namin. So, ngayon Sister Jo, yung mga anak namin, yung mga young people minsan, parang mahirap po silang turuan. Kailangan talaga ng model. Kumbaga yung, hindi katulad natin noon na mahilig pa tayo sa gaya-gaya. Noon pag nakita, ay, nakakahiya, kahaba ng palda. Kaya pati kami ni Sister Beth, si Sister Beth Sangko, magaganyan kami, Sister, dapat sa linggo, mas mabang palda natin. Saan tayo bibili? Alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na yon, doon na, kung aaralin mo, napakaliit na bagay, na hindi naman kami pwede, kung titignan mo, hindi naman pwede na makipagsabayan kami sana. Pero alam niyo, yung desire ng puso mo, na gusto mo, ganun ka din, madali lang pala. So, isasakripisyo mo, kailangan manamit ka din ng ganun. So, sabi ko, Sister Beth,
sige, kakayanin natin. Sa susunod na linggo, magpapalda tayo ng mahaba. Tapos nagpalda din si Sister Beth, natawa ako, yung slit niya hanggang dito. Mahaba naman ah. Mahaba. Sabi niya, sis, anong palagay mo sa palda ko? Sabi ko, may slit. Ay, lagyan mo ng aspili. Sabi niya. Pag naglakad ako, sabi niya, magkaganon-ganon. Nga, bakit ikaw? Sabi niya, yung slit naman ng palda ko, nasa harap. Sabi niya, baka matusok ka ng aspili. So sabi ko, alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na yon na naranasan namin, sa totoo lang, nagbigay ng lesson. Kasi kung titignan mo, hindi nga ma-identify yung mga believers kung hindi ka manamit ng maayos. Yes, amen. Hindi makikita ng katulad nung ako sa school ako mga kapatid. Thankful din ako dahil nung panahon na nasa Mungkada na kami mga kapatid, hindi ko rin nakalain na bibigyan ako ng trabaho ng Panginoon. Admin po ako sa isang private school sa Mungkada mga kapatid. At sabi ko, Lord, hindi ko po ito pinag-pray na ipaupo ako doon sa mas mataas kaysa kay Brother Mark. Kaya siya sa school, mas ano siya. Pero thankful ako dahil ang Panginoon ay never po na nagpabaya sa amin. At nakita ko na kung ang desire ng puso mo ay sumunod ka sa will ng Lord at nandoon yung manifestation, alam ko na lahat ng bagay ay susunod. At nakita ko din na itong mga young people namin sa church, kahit na sila lang din, mga anak namin, pamangkin, nagpapasalamat din ako sa Lord dahil sa hirap po ng nasa sanlibutan ngayon, alam ko ang mga kabataan ngayon talagang grabe yung influence. Pero salamat sa Lord dahil tayong mga magulang na nasa pananampalatayang ito ay patuloy na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at binibigyan niya tayo ng wisdom and knowledge para gabayan po sila sa kanilang paghakbang sa mundong ibabaw na to. At salamat sa Panginoon dahil nakita namin kayo mga kapatid, Sister Chris, sila Sister Inday, Sister Tasing. Hindi ko kayo nakalimutan sa mga mukha, mga kapatid. Nandito kayo lagi sa puso namin. Nakita nyo naman na kahit na hindi tayo nagkita-kita ng napakatagal na panahon, pero pag dumarating yung time, witness po si Sister Ophelia, nagkukwentuhan kami, inaalala namin yung mga panahon mga kapatid, sinishare po namin sa kanila kung paano yung pinagdaanan namin na eto sa pananamit, rumispeto, lahat mga kapatid ng natutunan namin, dala-dala po namin hanggang ngayon. Kaya salamat sa Lord at binabalik namin lahat ng papuri sa ating Panginoon. Hindi ko ma-express ang kagalakan ko mga kapatid na nandito si Pastor at saka Sister Jo dahil nasa iba-iba ang tawag ng Panginoon sa atin. Kasi nagkasakit si Brother Nick noon. Dati na si Brother Nick kasama niya Pastor kay Brother. Microphone. Play up yata yung microphone. Ilapit niyo po. Ilapit ko daw. Ay, yung kamay nagpe-play up. Baka yung kamay ko nanginginig Pastor. Nagkasakit bigla si Brother Nick, nagka-kidney failure. Pagkatapos, nagkasakit siya, wala ng malay, pero nag-tanks siya mga kapatid. Sinunat lahat ni Sister Citas yun, hindi ko nababangkin din lahat. Ang sabi, pumunta kayo sa Ordanita Church, hanapin niyo si Pastor Jerry. Ganyan. Sabi ko naman sa kanila, pupunta daw tayo sa Ordanita. Sabi naman ni Sister Lina, ay sister, kami muna para alam natin kung ano yung estado ng church. Tapos nung dumating sila, sabi, ay sister, paano na yan? Sabi,
pumunta kami doon, ang iksi-iksi ng damit namin, tapos lipstick pa kami. Sabi ni Sister Lina sa amin, lipstick pa kami, tapos, ay naku, nakakahiya, sabi. Inahatak daw yung palda nila. Pero wala na silang magawa kasi mini-skirt naman talaga noon. Tapos, to make the story short, ay talaga, Pastor, basta bumili na kami ng damit, nagpatay na kami talaga bago kami pumunta noon. At saka, nung sinabing magpabaptize, hindi na kami hindi na kami napag-isip, nagpabaptize na kami sabay-sabay, di ba sa subordinate noon, Pastor? Pero yun, hindi namin pinagsisisihan yun, kasi nasa tamang daan tayo. Naalaala ko ba mga kapatid kung paano kami binibisita ni Pastor noon? Mayroon pa yung tanghaling tapat. Nandiyan na kasi yung bahay namin noon. Wala pang mga bahay, Pastor. Tapos tamang-tama lumalabas ako. Di bang aral natin bawal yung TV? Tapos sabi ko, si Pastor Jerry yan. Sabi ko, oy, si Pastor Jerry yan. Pastor Jerry, patayin ang TV. Totoo yan. At saka nagpapasalamat ako kasi talagang si Pastor Jerry, hindi kami pinabayaan. Almost every week nandoon siya. Hanggang nung nandun siya sa New Zealand, paragi yung tawag sa amin sa telepono. At meron pa yung Bible study. Tapos kami naman, wala kami alam doon na kasi talagang wala pa kami yata isang buwan ni Bible study. Kung ano na yung damit namin, nakadastor kami sa nakakatawa. O di, sige lang, nakikinig kami ng word, pero hindi nakati si Pastor, sabi niya, brother, sabihin mo, sabihin mo, pag word of God, mag-bihis tayo. Kaya, o di, nung another week, ay, ayan, nakawintapit na kami, ang haba. Kaya, napakarami mga kapatid, pero hanggang doon na lang alam na ninyo kung paano ang sacrifice nila. Sila Sister Chris. Dala ko nga yung pictures natin noon eh. Kasi naalala ko nung sinabing nandito kayo, kung reunion, dalhin ko nga ito para makita nila na isa tayong lahat. Siguro, Pastor, ito yung time na matipon-tipon tayo at sana tuloy-tuloy na ito. One body, one spirit. Pinabalik ko lahat ang pasalita sa salamat sa ating Panginoon. Pinatawag ko kayo lahat. Ay, wala pa. Sama kayo, Pastor. Sister Chris, alin na? Alin na? Sister Chris. Sister Chris. Patapos na rin, baka magsasalita din ako, mabilis. Hindi na sumama si Sister Grace, halika na. Thank you so much. God bless you, all of you. Thank you. Amen. Hello. Yan. Magsasalita na rin po ako. Yun. Ngayon, kausap ko si Sister Ruby po. Kausap ko siya sa phone. Ayan. Hi, Sister Ruby. Yan. Hello, Sister Ayan. Ruby. Sige, Rodeo. Kumusta daw sa lahat? Kumusta sa lahat? Kumusta rin? Yeah. Good to see you. We love you. God bless. Sige. Okay. Sige, mamaya, ano lang. Okay.
Supurin ng Panginoon mga kapatid. At unang-una, sabi ko nga, nais ko pong magpasalamat po sa inyong lahat na nakadalo ngayon. Mga old-timers na mga brothers and sisters natin. Na nakakatuwa na tayo nagkita-kita sa pambihirang pagkakataon. Kaya ito yung nilob ng Panginoon na bawat isa na magka-fellowship tayo. And at the same time, naganap na rin yung tinatawag na ordination of pastor ministry na iniatang po sa atin. Sobrang blessed po ako dahil kanina I feel the Spirit moving na sa ating kaligtaan sa pangunguna po ni Pastor Jerry. So naiyak ako dahil sabi nga ang pagsisilbahan natin ay great people. Yeah. Pag sinabing great people, talagang yung humility mo dapat mag-bow down ka. Yeah. Sabi nga ang pagiging pastor hindi naman po yung it's not just a power but it is a great responsibility na dapat gampanan ng isang ministers o isang tagapangasiwa sa iglesia. So salamat sa Panginoon. And sa lahat po na hindi po nakakakilala sa akin, kapatid, so marami po dito. So purihin ang Panginoon dahil sa ngayon po kapatid, mayroon din po akong 4 na boys. Nandito po sila ngayon. Mamaya tatawagin ko sila. Mayroon na din po akong isang apo. Yeah. Si Resi. Yeah. So siguro punta na sila dito sa harap para makilala din kayo. Amen. Yeah. So may dalawa na po akong anak na nakapag-graduate na din po. Yung panganay ko po si Resdi, tumalala niyo po. Yeah, si Resdi po. Nakagraduate na po siya ng marine transportation, so sa barko. Waiting na rin po siya sa pagsakay. Yes. So hopefully sana nga po ay na rin siya. Makasampa na din. Si Sister Ruby ay makauwi na din. Makasama ko siya dito, sabi ko nga hindi naman tayo pauro, hindi naman tayo, yung edad naman natin hindi pa bata kundi patanda tayo. Yeah. So sa hindi ko nakakalam, nasa 51 na din po ako. So, 51. At mag-52 na to coming July. Yeah, 52. Sabi nga nila, pag nalagpasan mo daw ang 50, bonus na sa'yo yun. Yeah. Natawa ako dahil sabi nila, pag nalagpasan mo yung 50, bonus na yun. Why? Kasi yung 50 daw, pastor, pag simula ng 51, 52. Kaya pag nalagpasan mo yung 50, bonus na yun sa'yo. Yung senior citizen ka, 60 ka na. Pero pag nasa 50 ka, panahon ng 51, 52. Hallelujah. Pero ng Panginoon, alam ko na Panginoon ang nagdadagdag ng buhay. Hindi naman tayo papata, sabi nga, patanda tayo sa edad. So, ganun pa man. Yan. Ito si Presley. Yan. Si Nathaniel James po. Yan. And then si Ezekiel. Then si Benjamin po, yung bunso. Yan, Benjamin. At saka, ito na rin po aking si Josie. Yan. Din ang aking isang apo na baby girl, si Resty po. Yan. Sabi ko kasi Derbe, baka pwede pa natin dagdagang isa. Para meron naman kaming baby girl. So hindi naman masama kung lulubin ng Panginoon yan. Yeah, all boys po. All boys. Kaya purihin ng Panginoon dahil sa biyaya ng Lord, kami naman ay nakasurvive. Yeah. Maalala ko mga panahon na yung time sa ministry nyo kay Jel, at maalala ko po yun na talagang paano namin kayo na-meet? Paano? Yeah. Can you remind us? Ang nangyari po, nagkaroon po ng home Bible study po doon po sa lugar ng Nankayasan. Apo lang ba ang tawag po doon. So sila Brother Sunny and Brother Chito noon, yeah.
Brother Sunny and Brother Chito noon, pinuntahan kami doon sa bodega, mismo sa pinututulugan namin doon. So, nag-conduct po sila ng home Bible study po doon, and then doon po kami nagpasimula. Yeah, doon po. And then, kung maalala nyo po, nasa Rose Inn po tayo noon. Rose Inn, doon po tayo noon nag-fellowship. Napunta pa tayo ng Rosemart, puro Rose yun. Rosemart, Rose Inn. Rosemart. Doon. Sa gabi, sa gabi ng Sabado, may disco doon. Sabi nga, pag linggo naman, i-Diyos ko naman tayo doon. Diba? Oo. Kaya, yun yung mga moments, mga precious moments. So, noon talagang, kumbaga, sa ministry din po ni Kuya Chen, na-train po tayo, Pastor Jerry. Na-train po kami doon. Doon po kami na nahubog ng gusto. Maalala ko pa, bawal ang yung mga kabataan. Kaya, ito, mga kabataan. Noon, ang panliligaw noon talagang napakasagrado. Alam niyo ni Kuya Jen. Di ba? Pag pinapasyalan ko ng si Sister Ruby, kailangan, pag lumabas kami, may mga chaperon pa. Di ba? Ganon noon, mga kapatid. Talagang sa biyaya ng Panginoon naman, talagang, sabi ko nga, yung mga bagay na parang mahirap din gawin, pero mahirap din sundin, pero nakatulong po yun. Yeah. Pero sa ngayon, ang mga kabataan ngayon, mga kapatid, iba na, di ba? Iba na ang kabataan natin ngayon. Yeah. Pero salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na yun, na-train tayo doon. Brother Sunny, God bless you. Yan sila, Brother Sunny, silang nag-home Bible study noon. Kasama na si Brother Chito. Yan. And then, tawag dito, hanggang sa unti-unti, sabi nga ni Kuya Jan noon, ano bang skill mo? Sabi sa akin, alam ko lang naman yung mag-gitara noon. Yeah. So, doon tayo, mag-gitara, and then, mga young people noon, train kami, magsalita, mag-exhort ng mga word of God. At ngayon po, kapatid, hindi ko rin po expect na tatawagin tayo ng Panginoon sa ganung ministry. At ito na nga, mga kapatid, naganap na po ang araw na ito para makipag-unite, makipag-union sa inyo sa congregation ng Church ng Ordaneta. So, I love this ministry at sabi nga, ang gusto na ng Panginoon ay mahalin mo sila at mamahalin ka din, vice versa. So, ang pagmamahal talaga ang magiging natin dyan. Kaya, sabi ko nga, salamat dahil andyan din ng mga brothers and sisters natin na handang sumuporta, ang kanilang pag-ibig, ang umaapaw na pagmamahal sa ministry. Sabi ko nga, tulong-tulong kami dito, unti-unting inaayos ng Panginoon ng church. Yeah. So kung makikita niyo ito na may mga bago tayong speaker ngayon, kabibili lang noong kahapon. Yeah. From Brother Boy Miranda and family. Pagpayan sila ng Panginoon. And ano pa? Mga kurtina natin, sila Sister Banji, sila Sister Sally, yan. Talagang namin. Kumbaga, prepare din po namin. So, nagpupusa sila. Brother Banji, ganito. Lagyan din ng kurtina. Sige, ganito. Yan. Talagang nagpa-pop up, kumbaga. Kaya tulong-tulong, kaya nakita ko po yung kanilang pagmamahal. Kahit sabi ko, kahit di ko na sila sabihan, manduhan, nandun. Nakikita ko, kapatid, sama-sama kami na tulong-tulong. Yan, dito, sa pagpapaganda ng konti kahit papano, medyo luminis na din po ng konti dahil sabi nga ng isa nating kapatid, why not na palitan natin yung mga tanim dyan ng halaman, palitan natin yung mga namumunga. Yan. So, nagtanim tayo din ng mga kamatis, talong, sili. Kaya po rin, si Brother Jerry Quinto naman, po rin ng Panginoon, nagtanim na po siya dyan ng mga sitaw. Ayun. So, salamat sa kanila, sa tulong-tulong, sama-sama po kami. Lahat ito mga kapatid, sila Brother Ian, itong Tarpaulin, yan. So, lahat, pinasalamatan ko ang lahat ng mga bagay na yan. At sa mga brothers natin from abroad, andyan din po rin ang kanilang full support at pagmamahal sa ministry. Sabi ko nga, masasabi ko rin na this is not my ministry, this is God's ministry. Amen. Salamat sa Panginoon. So,
So, meron bang gusto magsalita din sa inyo? Resting, bang gusto magsalita din? Iya daw. Brother Ian, gusto mo rin magsalita, Brother Ian? Yeah. And si Brother Jerry Quinto para minsanan na. Tinatawag po namin lahat sa Modaneta. Amen. Para makilala din natin ang isa't isa. Yung iba daw pumuwi na. Amen. So ako rin po si Brother Ian. Anak ako ni Brother Jerry Quinto. Amen. Ang alam ko din kayo atang nag-invite kay Papa noon. Yeah. Si Brother Brandy rin po. Sa bodega din po sila nun. So, ako yung anak ni Brother Jerry na hindi talaga kasama sa fellowship noon. Kasi laking lola ko. So, yung dalawa kong kapatid na nasa Tarlac, tapos yung si Bunso, si Kim Junior, nasa Bulinaw po. Sila po lagi kasama talaga sa church noon Central. Ako naman, ang nakapagpunta sa akin doon, si tita ko. Kapatid ni Brother McCoy, Brother Alex, Brother Gary. Na siyang, akay din ni Papa, Brother Jerry Quinto. So, that time, alam niyo, nakikita, ang naalala ko sa church, dyan sa school, si Jonathan, anak niya po. Ang nalala ko, lagi akong kinukurot ng auntie ko. Bakit? Bigla na lang kaming mawawalan ni Jonathan sa paningin nila. Nalala ko, aakyat kang actually si mama pa pala. Si mama ko ang nagkukurot sa akin. Aakyat kasi kami, sabi ni Jonathan sa akin, halika, saan tayo pupunta? Dadaan kami sa likod, pastor. Tapos aakyat, ang taas-taas. Mahaba yung kami ni Jonathan noon. Talagang alalayan ako niyan. Pupunta kami sa Kapiganan. Ayan. Ako, gustong-gusto ko ng pagkain. Yun ang ino-offer lagi ng anak ninyo. Kaya sumasama talaga ako. So, pagdating ng mga ganung panahon, ganun lagi sa tuwing aatin kami, laging ganun ang ginagawa namin, nawawala sa paningin. Hindi niyo po alam talaga. Ang nagkwento na rin sa akin, halos hindi ko na rin maalala. Ang nagkwento ko sa akin si tita ko. Halos hindi ko na maalala kasi malit ako. Sabi niya, ikaw kasi noon, sumasama ka kay Jonathan. Anak ni Pastor Gerald Masal. Saan kami pupunta? Sa Kabiganan, sa likod ng Central. Anong ginagawa namin? Kumakain ng bayabas. So yun din ang isang, alam niyo mga kapatid, yun yung bagay siguro na dala-dala ko ngayon. Yun siguro yung inimpart sa akin ni Jonathan na isang bagay na nung nagkaroon na po ng tamang panahon, na-quicken ng bagay na yon. And then, andito ako. Amen. So, masaya din po ako. Kanina pa sinasabi ko, simula ng service, sabi ko masaya ako. Nakita ko mga thunders. Ay, hindi pala thunders. Mga bata pa rin, kasi ayaw tanggapin. Buto naman. Alam niyo, sa totoo lang, nasabi ko sa church na yung mga white hair na yan ang crown of glory. Sabi nga ni Brother Brandy kanina, 50, masaya ka na. Bonus yung isa. Kasi ang hirap 51, 52. Pero pag nakalagpas ka 60, wala na yung 50 doon. Diba? Mapalad yung mga 60 plus ngayon. Amen. So, ako rin po ngayon ay nasa edad 36 sa taon na to. Ako rin po ay may asawa na rin po. Tinatawagan ko si Sister Dayan. Amen. Ako. Kami rin po ngayon ay kasalukuyan nakatira po sa puder nila sa Mangaldan po. Opo. Siya po ngayon ay kasalukuyang teacher at saka registrar po sa isang private school sa San Fabian. At ako po ay tambay. Tambay po sa munti naming negosyo. Opo. Printing shop po. Amen. Alam niyo, pagiging good Christian, pag meron ka palang isang negosyo na napakalit, pag inimpart mo pala sa kanila yung even a little bit word ng Diyos, talagang hahanap-hanapin ka. Testimony ko po ito personal, kami po ang unang nakapag-pwesto doon sa Talipapa ng Patawag. And then, ginaya po nila 3 pwesto. 3 pwesto po ang nagpwesto. Pero lahat sila nawala.
experience po namin, in-impart po namin kung ano yung goodness ng Diyos. Biruin nyo, sabi nila sa amin, sila nagsasabi, bakit yung 15 pesos nila doon, 7 pesos lang sa inyo? Ayaw namin ng malaki. Ayaw namin na kumita ng malaki. Kasi ang tinitignan namin is yung pangangailangan dito sa lugar na to. Kasi panay estudyante, malayo po yung printing shop sa bayan. Ngayon, kung sasakay sila mula doon sa lugar namin, papunta doon sa bayan, 50, 20 ang pamasahe. Ngayon naman, pag nagpa-print sila doon, 15, sa amin 7, makakasave po sila ng 50%. So, alam nyo, iba talaga kapag mayroon kang salita na tinatawag isasali mo sila. Concern. Amen. So, isang bagay na napakabuti na ginawa sa amin ng Diyos. So, sa ngayon po, wala po kaming anak. For 3 years. But, we claim. Someday. Sabi nga ni Pastor, ni Brother Mario kanina, ilang years din silang wala. Yeah, pinag-pray namin sila dahil sila, i-request nila yon. Yes po. Katas na pinag-pray, in-advise namin uminom ng ascorbic acid. Puti, kulay puti. Nakasampung tableta lang. Then after prayer and after small practical advice, then nag-dentist Sister Daisy, then taon-taon na yun. Ayan, Mami. Meron na tayong highlights. Meron na tayong tip. Ayan. Mag-ascorbic tayo. Ayan. So, salamat sa Panginoon sa pagkat kami po ay ginagamit pa rin ng Panginoon dito sa ministry ng Ordaneta. At isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord na ang aming ama, Father Jerry Tinto, ay nandito na rin. For how many years nawala po si Papa sa ministry? Pati rin kami nawala din. Pero hindi mo talaga pwedeng tigilan Kapag tinawag ka, wala akong magagawa, babalik at babalik ka kung saan ka pinanganak. Amen. So dito pinanganak ang aming tatay. Amen. Praise God. So lahat po ng congregation, tinatawagan din po namin. Baka may gusto pa pong may sasabihin lang sis. Sige na, lapit na kayo. Habang nagsasalita si Sister. Sir Jerry, sabi ka dyan. Hindi ka na. Ito, pastor natin. Praise God. Kaliligo ko lang. Kagabi, hindi ako makaligo. Madaling araw kasi nakumpisa. Wow. Salamat at malaking kagalakan, mga kapatid. Nakikita tayo. Lalo na kay Pastor Jerry. 25 years since 1999. 1999. Tanda ko lang. Ngayon ko lang nakita. Nakita kami kahapon. Sa aeroplano ba yun? Yeah. Sa aeroplano. Tatabi kita Saan na kayo? Papuntang Auckland ba? Papungo sa Australia? Auckland, capital city ng New Zealand. Kaya pansin ko, parang hindi ko matanda si Pastor. Pastor, nakakaedad na tayo. Hindi. Hindi ko pa rin tumatanda. Dito rin sa church, pag sinasabi ko, tumatanda na tayo. Hindi. Sabi ng mga kongregasyon ko, mga thunders, mga mothers. Sabi nila, kalabaw lang ang tumatanda. Kaya sabi ko, ayaw kong tumanda. Pakatawagin niyo akong kalabaw. So, salamat sa mga kongregasyon ni Pastor Mac, Pastor Jones. Yes, thank you so much. Tulad nga sabi ni Pastor, sabi ni Efren Batariyes, marami silang Pilipino na lalaban doon sa Amerika. Ang ganda nung sinabi niya sa wakas tayo rin ang magkita-kita. Sila nga naglalaban-laban sa championship. So karon din tayo mga kapatid. So tayo rin ang magkita-kita bandang huli. Ang ganda yung sinabi ni Pastor kanina, yung Jesus Christ, nahahawakan ng dalawang mga babae. Pag muna nyo kong hawakan, dahil bagong-bago pa yung sugat. Tama, pag bagong-bago pa naman yung sugat, huwag muna ngayon. Pag hiluin mo muna yung sugat. Yes. Pag naghilo mo yung sugat, pupuntan mo, pero huwag mong titignan. Kasi pag maghilo man yung sugat, mananatili yung piklat. Pag tinignan mo yung piklat, malalim yung sugat, huwag mo nang tignan. Maging positive na lang. Eh, siyempre, pag tinitignan mo yung piklat, naalala mo Buti hindi ko rin ang balot ito ng masunong. Tama yung sabi ni Pastor Brad Mario. Na taon na napunta kami doon, mag-invite.
kayo rin pala ang pinag-uusapan nila, kaya naiyak doon. Oh, grabe. It's the Lord Himself. Talagang, The Lord. ayun nga. Ang ganda nga ng ikita natin na sana hindi na ito yung huli. Tawag dito. Kami rin ay biniyayaan ng tatlong anak. Alam na alam, pastor yun. Bago umalis si pastor, nakita na maliliit yung mga bata. Tapos iwan ko kung anong taon sila bumalik at napasyal sa church. Wala ako noon. Nagtanong si pastor kung sino yung mga batang tumutugtog. Ay anak na ni Brother Jerry Quinto yan. Grabe. Sila naging musician noon. At ginamit din sila ng Panginoon sa church. At ako rin na biniya ng 4 na apo. Puro babae. 2 kay Orsolana sa Paniki, 2 babae. 2 rin kay Jerry Quinto Jr. 2 babae rin. At isa pa na natin sa panalangin yung mga yun dahil autism sila. May sakit na autism. It takes 5 years medication, 6 months na therapy. Pero yung panalangin sa Panginoon na miracle na lang kasi mahal. So, kay Brother Ian naman, ay wala pa. Coming soon. Coming soon siguro dahil 2 beses na bang nag-attend? Yes po. 2 beses nang nag-attend. Kaya lang lumundag GB yung baby, ayaw niya atang lumabas eh. Ayaw niyang makita yung creation, lumundag. Sana nga, pag nagkaroon, babawiin mo na yung 4 lalaki. Quadruplex na lang. Ay, mahirap mga anak, delikado. So, kasi mga kapatid, at kami rin nagagalak. Eh, yung new admin natin, Pastor Brandy, simulang December, marami kaming nagawa. Kasama yung mga matatanda, ayun yung tawaging matatanda, teenagers, thunders na lang. Kasama namin sila ito na gagawa dito, kasi nakumba yung mga kahoy dyan, yung tents namin, nawarak. Kaya halos andito kami Friday, Sabado, ginagawa namin sa tulong-tulong kami. At sa biyaya ng Panginoon, at medyo mayroon pa. Ay sana nga, bago dumating si Pastor Jer, marami na tayong nagawa. So, purihin ng Panginoon. At samantalahin ko na rin. Salamat, nakauwi na ba sila? Salamat kay Sister Sally. Umuwi na. Pinalitan yung mga kortina. Uri Aquino. Sister Banje, dito ba ba? Salamat, Sister Banje. Pinalitan mo rin yung kortina sa likod. Napakaganda. Pinalitan mo na rin yung ceiling natin. Hinihili. Pinalitan mo rin yung floor mat, mga speaker. Mike? Yung carpet. Pinalitan lahat. Hinihiling ko sa kanila, palitan na yung lumuluto kasi luma na eh. Ayaw naman niya. Ay, wag ka. Luma na yung tagaluto nyo, palitan nyo na. Ayaw. Basta. Ako na lang daw, hindi papalit. Hindi naluluma yung luto, bro. Tama. Basta hindi naluluma daw. Sa inyo, mga kapatid. Sana hindi itong huli. Kung nagkakasama tayo, marami. Nung napunta tayo at sa Bicol eh. Mula Urdanita hanggang Bicol, walang tigil sa katatawa na doon sa Alpas eh. Kaya naalala ko si Nanay Rosie. Talagang nakita ko kanina, talagang, andyan pala. Talagang, katandi mo, siya tayo, taga-kalong na Ursula noon. So, salamat sa mga ala-ala, mga memory yan. Memory yan natin, may mga pinagdaan natin. Memories. Ano tawag doon? Good memories, ha? Good memories, old memories, hindi yung in memory, hindi pa. Ayoko pa yun. Ay, gusto ko pa maglingkod. Salamat sa Lord. At sabalik ko lahat sa mga congregation natin. Kung sino pang gusto magsalita. So yun, tinatawagan ko na pong lahat ng congregation po. Papunta na po dito sa harap para mag-picture taking po. Hali na kayo mga kapatid. Amen. Sister, lahat tayo dito. Ayan.
Pastor Sunny. Magandang hapon sa ating lahat. Ito po yung congregation ng Ordaneta Church. At ako rin pala si Jerry Alcantara. From Sampabian pero nakapag-asawa po ng Sual, taga Sual. At actually medyo malapit yung tinitirahan namin sa Sual lang naman. 3 hours bro. 3 hours pag tricycle, pag 4 wheels, mga 1.5 hours siguro. So, inagagalak ko rin na magkita-kita po tayong lahat. Actually, ito yung ginawa ng Diyos para sa atin. Ito yung gawain, binigay ng Diyos para magkita-kita po muli tayo at ito magsabi ng mga nararamdaman ng bawat isa. Alam ko na hindi plano ng tao ito kundi plano ng Diyos. At alam ko yung mga baguhan ngayon ay hindi pa kami masyado kilala, pero mga old timer actually galing po ako pala kay nagtrabaho ako kay Brother PD Seralde at sila po ang naging daan para makakilala po ako sa ating Panginoon at hanggang sa Central School yata yung doon po tayo umaaten at ginagamit din tayo ng Panginoon noon na backup singer. So actually pag may binigay ang Diyos na talento mo ay huwag mong panghinayang na itago or gamitin, kundi gamitin po natin yan sa ikalalago ng church natin, mga kapatid. So, thank you Lord dahil sa medyo tagal-tagal na aming pagdalo, pero alam ko na nandito kayo, nandito kami, na nandito yung panalangin ninyo para sa amin at alam ko rin na patuloy nyo po kami pinag-pray na makadalo at gaya ng sinabi ko kanina, may mga desisyon tayo na kalooban na nga ng Panginoon, pero kalooban ng tao kung minsan ang nasusunod. Alam niyo po yung ibig kong sabihin. Ang gawain ng Panginoon ay kalooban ng Diyos yan. Ang gawain ng Panginoon ay para sa Panginoon yan, para sa atin. Pero kung minsan, nandyan yung desisyon natin na hindi tayo makadadalo sa may mga kadahilanan. So, maraming salamat po at iwan ko kung nandito yung nandito rin pala yung wife ko na gaya ng sinabi ko, pag may problema, hindi lang blessing, nandyan sa tabi ko, nandyan na palaging umaalalay at nagsasuggest kung anong dapat namin gawin. At may dalawa po kaming sukling, bali 3 po yun, maagang kinuha ng ating Panginoon yung isa. Alam ko na hindi, may plano ang Diyos para sa kanya, kaya kinuha na siya ng maaga. At ang lahat ng yun na hindi namin pinagsisisihan dahil unang-una, gaya ng sinabi ko, plano ng lahat ng Panginoon yun. At alam ko na may mas plano ang Diyos na bukod doon sa plano namin. So pinapakilala ko ang aking asawa, si Sister Merlita,
ang aking panganay na anak si Jasmine, at saka si Gemela. Actually, dalawa na silang natira. So, second year high school po siya, tapos yung grade 4. So, actually, ang kabataan ngayon, pag hindi natin nabantayan, talagang worse. Siyempre, nasa work din kami, nasa paghahanap buhay, nasa ibang lugar sila. So, hindi natin palaging nakikita, but thank God dahil alam ko na ang Diyos ang gumagabay, tumutugon, nagtuturo at binibigyan po sila ng protection. So, maraming salamat po sa lalong-lalo sa ating mga pastor. Alam ko na napakalaking bagay ka sa buhay po namin. Dahil kayo po ang nagbigay ng tulay kung bakit nakarating kami sa ganitong situation. Alam ko na ginamit kayo ng Diyos na kagaya ng sinabi ko, kayo ang tulay na para maraming kagaya nito congregation, maraming nahubog, maraming nakakakilala sa Diyos, at higit sa lahat yung manifestation, yung mensahe, hawak-hawak po natin hanggang ngayon. 25 years na po sila pastor na nawala, pero nandyan pa rin yung memory. So Sister Jo, nandyan din na talagang alam ko na matatag kung ano man yung pagsubok na dumating sa ating buhay. So, thank God that lahat ng papurit pasalamat binabalik ko po sa ating Panginoon. Picture tayo. Saan yung picture? Wala mga picture. Grace. Hello, Sam. Picture lang kami, tapos ano na. Para sana si Grace. Gusto ko rin, I would like to take this opportunity also na magpapasalamat ako kay Pastor Jerry Almasan. Dahil kung hindi sa kanya, mga kapatid, wala kami sa mensahe nito. Utang ko sa kanila ang pagkakakilala, kaya napunta ako sa mensahe nito. Pastor Jerry Almasan really possess yung character ng isang pastor na mapag-alaga sa mga anak, sa mga mga kapatid. Naalala ko yung time na walang-wala kami, mga kapatid, at nasabi ko nga sa kanya na we are in need of financial. Doon mismo sa kulungan ng babuyan ko, hinatid yung perang kailangan ko, mga kapatid. Grabe ang pastor ko, sabi ko. Kaya, hindi kita makakalimutan, Pastor. We love you. Ever since, talagang hindi nawala yung respect ko at yung love sa inyo. Ano man ang mangyari. We love you, Pastor and Sister Jo. We love you so much. Tinatawagan ko po sila Kuya Jen at Sister Jo na pumunta po dito sa harap and picture taking po. Yeah. Okay. Picture tayo. Dalian nyo. Dali. Masok pa. Short. Nakabay ko yan. Madali yan, sama ka na, madali yan. Nandiyan at sino? Madali yan. Ano yung picture? Wala pala ko na lang.
Sabay, sabay, sabay. Yung sayo. Talagang ganyan naman. Maraming picture. Kami. Ayan, so marami pong salamat sa inyong lahat na dumalo, mga brothers and sisters. So, puri ng Panginoon na pagkakataon na binigay sa atin. Mayroon pa yatang mga ice cream dyan, di ba? Wala na. Okay. So, marami pong salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo. Pastor Joms, Pastor Mac, and congregation, marami pong salamat po sa inyo. Ano oras kaya gawin? Content po yan, ano? Ano oras kaya gawin? So, I would like also to announce mga kapatid na kung gusto niyo pong pumunta po sa hotel ng Levo Hotel, pwede pong bumisita po doon ng hanggang alas 10 po ng gabi. Yan. Pwede po tayo pumunta po doon kung gusto niyo pong magpag-fellowship po doon, mag-catch up. Yan. So, room 8. Yun. Room, tama. 8th floor sa room 810 po. Yan. Nandun po sila. So, God bless us all mga kapatid. Maraming pong salamat po sa inyong lahat. Amen. Thank you po.